Dapat yung prevention, ika nga, nandun na. So sabi ng Panginoon, salamat sa biyaya niya. Patuloy tayo sa series ng Luke. Ito yung pinaka madetalye at malinaw na nagsulat tungkol sa Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Diyos na makinig tayo, marinig natin yung mensahe niya na kinuha sa Gospel of Luke. Noong nakarang linggo, pinag-aralan natin parating na hari, hindi natin alam kung kailan yon. Hindi natin alam kung sino yung kasama, hindi natin alam kung paano, pero ang tinuturo ng Diyos bago dumating yung araw na yon, oras na yon na hindi mo alam, sabi niya, inantulad siya sa isang magnanakaw, di ba? Dapat naka-ready ka. Kasi it's either maiwan ka o it's either na ikaw ay pagdating ng araw, dalawa lang yon, destination natin, langit at impyerno. Tayo ang pipili nun. Hindi pwedeng pumili ang Diyos, binigyan tayo ng kalayaan na tayo yung magdi-decide, saan mo ba gusto? Ano bang gustong buhay meron ka? Habang nandito tayo sa lupa, the same. Ano bang gusto mong buhay? Yung buhay na kasama mo si Jesus every day? O yung ikaw lang, na sariling sikap mo lang? Hindi pa tayo pinag-uusapan yung kaligtasan, pero pinag-uusapan natin yung araw-araw pa natin ng buhay, di ba? Anong gusto mo? May kasama kang Diyos na tutulong sa'yo o mag-isa ka? Ang gusto mo, kasama mong tao, kasama mong Diyos. Tayo ang pipili nun. At ang sabi ng Diyos, ayaw niyang mapahamak ang isa man sa atin, tama? At ayaw din niya maghirap tayo. Gusto niya bigyan tayo ng buhay na ganap. Kaya lang tayo yung pipili nun. At hindi natin kaya kundi tayo tutulungan ng Panginoon. So tinignan natin yon, sabi niya, yung pagdating ni Kristo, yung pinag-aaralan natin, hagad na makita pero hindi makikita. Makikita ng buong mundo pagdating ng oras. Hindi dun sa mga sinasabing dito ka sumali, dito ka, ito yung binilang nila yung araw, wala pong ganon. Sabi ng Panginoon, even Jesus himself hindi niya alam. Ang God the Father ang nakakaalam. Kaya sabi niya, pag dumating ang oras na yon, it's too late. Makikita mo yon, walang hindi makakita, kaya lang tapos na yung binigay sa iyo ng Diyos na taning. Na ginawa siya ng paraan, pinaparinggan ka niya salita ng Diyos, binigyan ka ng Bible, radyo, TV, pero hindi ka pa rin naniwala. So sabi niya, maantala yan, pero yung tamang perfect ng time para magnanakaw, darating siya, hindi mo inaasahan. And then, hindi inaasahan yung pagdating niya at doon sa final, paghihiwalayin. Inantulad niya sa paano paghihiwalayin yung mga kambing at saka tupa. Paghihiwalayin niya yung damo at saka yung palay, kumbaga. Paghihiwalayin niya yung masama at saka yung mabuti. Yung mabuti, ililigtas ng Diyos, yung masama, paparusahan. Kasi our God is a perfect God. Hindi pwedeng puro lang siya pagmamahal. Para magulang, kung talagang mahal mo yung anak mo, hindi pwedeng walang disiplina yan. Ano sabi ng Diyos? Kapag hindi mo pinalo yung anak mo, para mo siyang tinutulak sa kamatayan. Bakit? Abang bata yan, pwede mong disiplinahin yan. Abang bata yan, makikinig sa'yo yan. Pero pag na-miss mo yung part na yon at lumaki na yan, teenager na yan, hindi mo na pwedeng paluin yan, di ba? Anong gagawin niya? Lalaban na siya sa'yo. Kaya sabi ng Panginoon, habang bata sila, turuan mo sila sa salita ng Diyos at paglaki nila, hindi nila makakalimutan yon. At habang bata yan, disiplinahin mo na. Kasi pag lumaki yan, hindi mo na kayang disiplinahin. Ikaw na yung susunod sa Kanya. Kaya sabi niya, paghihiwalayin pagdating ng araw, yung pinag-aaralan natin, ito yung second coming. Ang first coming ni Jesus, natatandaan nyo, yung isinilang si Jesus, di ba? And then, yung rapture, hindi siya second coming kasi hindi siya bababa sa lupa. Dito lang siya sa alapaap. Ang second coming, bababa si Jesus mismo dito sa lupa. Yung magre-reign siya ng 1,000 taon. So, yung pinag-aaralan natin, bago yung 1,000 taon na yon, ito yung series ng lesson natin. And then, ngayong umaga, sabi niya, pag-iwalayin, sa rapture, yung kukunin, di ba, para hatulan. Kukunin para parusahan. Parang pulis, uhulihin ka para ikulong ka. Parang ganon. And then yung iiwan para iligtas. Kabaligtaran siya doon sa rapture. So huwag kayo makonfuse. Sa rapture kasi, irarapture ni God yung ililigtas niya. Yung maiiwan, paparusahan dito sa daigdig, di ba? So para hindi tayo makonfuse. And then ngayong umaga, ito yung manalangin. Ito yung kailangan natin, manalangin at huwag paghinaan ng loob. Bakit ganito yung sinasabi niya? Kasi may 2,000 ng taon nang nakakaraan, di ba? Nung sinasabi ito, pastor, ang tagal na sinasabi, hindi naman nangyayari. Kasi madi-discourage ka, titigil ka sa pagsimba, titigil ka sa pagbasa ng Bible, titigil sa panalangin. Kasi parang ganun naman ang nangyayari, hindi naman nangyayari yung prophecy na yan. Pero believe me, kaya sabi ng Diyos, kailangan mong manalangin para pag hindi ka panghinaan ng loob.
patuloy ka pa rin habang inaantay mo yun. Dalawa lang yun eh. Mauna ka mamatay o mag-rapture ngayon. Ganun lang yun. Pag nag-rapture ngayon, madali lang yun, 7 years lang yun. So makikita mo pa rin yun. So tingnan natin sa Luke chapter 18 na tayo, verse 1 to 8. Pwede ba tayong dumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos? At sabay-sabay natin siyang basahin. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. For tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang inihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagtuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, na hindi po masayang yung oras po namin. Bagkus, O Diyos, ikaw po yung magbukas ng puso't isipan po namin tungkol sa katotohanang sasabihin mo po sa amin ngayong umaga. At kailangan mo po kaming tulungan na idikit mo po ito sa puso't isipan po namin. Kasi in 48 hours po, O Diyos, yung maririnig po namin ngayong umaga ay makakalimutan po namin. Kaya samahan mo po kami, mangyari nga po ang iyong kagustuhan sa bawat isa po sa amin. Pinagkakaloob po namin ang sarili po namin, palibutan mo po kami ng angels, Panginoon, para yung focus po namin maibigay po namin sa iyo. Palibutan mo po kami ng angels para mawala po yung distraction, hindi po kami madistract, bagkus o Diyos, malinaw na maintindihan po namin ang sasabihin mo po sa amin ngayong umaga. Ako po, O Diyos, ay itago mo sa iyong likuran. Yung kagustuhan mo lamang po ang sasabihin ko, kung sumobra po ako magkulang, ikaw po yung pumuno po nun. Ito po yung dalangin namin, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. Ilang beses ka nananalangin sa isang araw? Si Reggie, ilang beses ka nanalangin isang araw? O isang beses. O sino nanalangin ng 2 beses sa isang araw? Taas ang kamay. O 2. O 3. O 3. O 4. Sino nanalangin ng 4 na beses ang araw? O 5 beses. Sino nanalangin 5 beses? 2. O 6 na beses? 1. 7 beses? 7 beses ang linggo. So, yun na nga. Tapos, ito yung nauna si Jonabel. Yung makulit na panalangin, merong tanong dito na ano yung pinapanalangin mo na matagal, na gaano katagal bago binigay ng Diyos? May natatandaan ka, pinapanalangin mo ang tagal, hindi binigay ng Diyos? Di ba? Meron ka bang pinapanalangin ngayon na hanggang ngayon, inantay mo yon? Di ba? So ito yung kinukulit mo ang Diyos. So ito yung, tingnan mo mamaya, ano yung pwede mong gawin para yung pinapanalangin mong makulit, paulit-ulit, ibibigay ng Diyos. Ito yung pag-aaralan natin. And then sabi niya, yung makulit na panalangin. So ito gusto kong i-memorize. Hindi ito Anyway, ito na lang. Gusto kong i-memorize niyo sa mind. Kasi napaka-importante nito. Yung present church age, nakikita nyo, merong cross dyan Yun ang panahon ng simbahan. Tapos sa unahan ito yung pinakauna, eternity past. Yung pinakasimula, hindi natin alam. Ang malalaman mo na lang, yung sinulat sa Bible sa Genesis. So dito sa Genesis nandito, hanggang sa Old Testament, nandito yan. So hindi na natin sinali ngayon. Para lang
makapture mo sa mind mo. And then dito sinilang si Jesus. Tapos ito na yung church age. Ang 2024, around dito, sa area nito, ang 2024. So, sabihin mo sa akin matagal na yan. Ang lahat ng nangyari dito, sinabi na o hinulaan na sa Old Testament, tama? And then nangyari lahat yun. Yung mga taong nauna sa atin, wala silang concept ni Jesus kasi hindi pa isinilang si Jesus. Pero sa panahon natin, hindi ka na mahirapan. Bakit ka mo? Isinilang na si Jesus Lumaki na nga si Jesus And then nagpabautismo nga si Jesus kay John the Baptist. And then hanggang sa ipinako na siya sa cross, hanggang sa binuhay na siya muli ng Diyos Ama, di ba? And then hanggang sa ngayon, nandito na yon, hindi na dapat tayo mahirap maniwala. Kasi yun ang katotohanan. And then ang pinag-aaralan natin, para matandaan nyo, dito siya. Dito yung timeline niya. So itong rapture, alam na natin yung rapture, di ba? Ito yung rapture. Ito. Yung nakikita niyo yung ilaw na yung red na ilaw na gumagalaw, yan yung rapture. Kaya lang hindi alam ni AJ yung red yan. And then yung rapture, kasi color blind yan. Oh. Binuko ko na. And then rapture of the church, ito yung susunduin ng Diyos lahat ng naniwala sa Kanya. Ulitin ko, susunduin ng Diyos lahat ng naniwala sa Kanya. Meron silang banal na spirito nandito sa puso. Kasi once na naniwala kay Jesus, na siya ay pinatay, hindi dahil sa may kasalanan siya, pinatay siya dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kapag naniwala ka doon, yun na nga, bibigyan ka ng Diyos ng paunang bayad. Ano yung paunang bayad? The Holy Spirit titira sa puso mo. Ito yung tatak mo na ikaw ay anak ng Diyos. At kapag nangyaring rapture na yan, lahat ng may tatak ng Diyos, lahat ng pinaninirahan ng Diyos sa puso nila, sila'y mararapture. Sabi niya, isang kisap mata, parang nanosecond lang yon. Di ba 1 second, 0-1. Kapiranggot lang nun, lahat magbabago. Sabi niya, yung katawang nabubulok, papalitan ng katawang hindi nabubulok, hindi namamatay. Yun ang eternal body. Na yung eternal body, lulusot ako dito, hindi ako pwedeng harangan nito. Kasi yun makalangit na katawan. Pero sabi ng Diyos, dito sa rapture, uunahin muna yung mga namatay na naniwala kay Kristo. Nakuha? Halimbawa, magra-rapture ngayon. Yung lahat ng may tatak sa atin, lahat ng merong Holy Spirit dito sa puso. Remember, hindi natin maluloko ang Diyos, tama? Kung talagang tunay, hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka tunay na anak ng Diyos, hindi ka tunay na kaibigan ng Diyos, nakikita ng Diyos, kaya sabi ng Diyos, hindi ko tinitingnan yung panlabas mo. Ang tinitingnan ko ay ang puso mo. So sa oras na ito, sa rapture na yan, kapag nakita ng Diyos yung kinasusuklaman niya, ano yung kinasusuklaman niya? Kahipokrituhan, na pati paniwala ka, pero ang tunay sa puso mo, hindi talaga, wala kang relationship kay God. Dito sa rapture, maiiwan ka. Ang susundin ni Jesus, nandito ulap si Jesus sa alapaap lang, at dito susundin lang naniwala, dadalhin niya sa langit. Sa langit, ha? And then, yung maiiwan, magdadanas sila itong 7 years ng tribulation. Ano yung 7 years ng tribulation niya? Makikita mo yan sa Revelation. Ano yung Revelation? Yung pahayag. Yung pinakahuling libro ng 66 books to ng Bible. Yung pinakahuli, yun ang Revelation. Makikita mo doon. Kaya lang, mahirap siyang intindihin kasi puro para mga symbol, mga figure of speech. Pero ang ibig sabihin, dito ilalabas ng Diyos yung kanyang puot. Tapos sabi niya, in 3.5 years, tinatawag siyang the beginning of sorrows. Ito na yung simula ng ibubuhos ng Diyos sa lahat ng tao. Remember yung naiwan. Sino yung naiwan? Yung hindi naniwala sa Kanya, di ba? Then they deserve punishment, di ba? Kailangan silang disiplinahin, pero bibigyan pa rin sila ng pagkakataon na maligtas. Bakit kamo? During these 7 years, merong hindi ira-rapture si God, yung dalawang leader o dalawang binuhay na muli ng Panginoon para mag-evangelize, and then merong 144,000 na Hudyo, mga lalaking hindi sumiping sa babae. Sila yung gagamitin ng Diyos, hindi sila rapture for the purpose na sila yung mag-evangelize dito sa mga tao. And then, itong mga naiwan na to, sa tingin mo, mahirap pa sila makumbinsi? Hindi na. Kasi nakita nila yung epekto ng rapture
Nung rapture, alimbawa, nakasakay ka sa aeroplano, and then yung piloto ng aeroplano ay Kristiyano. Biglang mawawala yung piloto ng aeroplano. Ano mangyayari? Di ba? O, babagsak. Nakasakay ka sa barko. And then nakita mo yung pinakakapitan ng barko, di ba, na Kristiyano pala. Mawawala yon. So makikita ng lahat ng naiwan ng rapture, makikita nila yun. At sabi ng Bible, during this time, kahit na ang demonyo pa ang naghahari doon, sabi niya, marami pa yung maliligtas. Hindi nga raw mabilang ang maliligtas. And then, yung kalahati na yun, ito na yung Great Tribulation, ito na yung talagang lahat ng Antichrist dadating na. At alam niyo yung Antichrist, di ba? Sino mang kumakalabang kay Jesus, sino mang hindi naniniwala kay Jesus, ano mang religion ang hindi naniniwala kay Jesus, these are Antichrist. Kasi hindi sila naniniwala for the simple reason na si Jesus ay Diyos. So ito ilalabas niya yung pinakaput, and then lalabas dito yung pinaka-final, pinaka-halimaw sa halimaw na Antichrist. Ang sabi ng Bible, hindi kayang labanan ng tao. Ang lalaban doon, si Jesus na mismo. So galing si Jesus sa langit, sa rapture, hindi siya bumaba sa lupa, dito bababa siya mismo sa lupa. Close na close siya sa millennial kingdom. Anong millennial kingdom? From the word mili, 1,000 taon. Itong 1,000 taon na ito, sabi niya, kapag namatay kang 100 years old, para kang namatay na baby. Ibabalik niya yung dating haba ng buhay ng tao. Kaya lang dito, sabi niya, pagka patay niya sa Antichrist, yun na yung sabi ng Bible na magkakaroon ng lindol. Hindi natin maintindihan. Kasi alam natin lindol, pag merong lindol sa Pasay lang. Mararamdaman ng iba. Dito, buong mundo, sabi ng Bible, gaganunin niya. Gaganunin niya yung buong mundo. Gaganunin niya na wala pang nangyayaring ganon. So sabi ng Diyos, sabi niya, sa pagpaparusan niya ito, sabi niya, padadala siya ng mga pestilence, mga salot. Walang sinabi ang COVID. Walang sinabi yung black flu na yan. Talagang puot ng Diyos. Bakit? Akala ko ba mahal ako ng Diyos? Mahal nga niya ako eh. Baka sakali, kapag naranasan ko lahat ng hirap na yon, baka ako'y tumawag sa Diyos. Meron pa akong tsansang tumawag sa Diyos. Pwede pa ako maligtas. Kaya lang, paano ko tatawag sa Diyos? Naghahari dito sa mundo is the devil. Kapag narinig niya nagsabi ka ng Jesus, pugot ulo ka talaga. Kapag wala kang 666 na tatak dito, hindi ka makabili sa grocery, parang ganon. So mahihirapan, kaya sabi ng Diyos, maniniwala pa rin ang marami dito. And then pag dito na, natalo na ng Diyos yung final Antichrist, itinali niya yung demonyo, ibinagsak sa pinakamalalim na parte ng lupa, doon na maghahari si Jesus. And then dito, doon sa rapture, binuhay niya yung mga Kristiyanong during the time of Jesus. Dito, bubuhayin niya uli yung mga namatay na una, the old saints, sabi ng Bible. Sila Noah, sila Moises, sila Adan, sila Eva, una doon. And then, lahat ng old saints, doon sa una, Old Testament, bubuhayin dito, ito buhay na itong mga na-rapture ng church, and then, nasa heaven yan, bababa sila kasamang maghahari si Jesus. At kung Kristiyano ka, kasama ka ni Jesus maghahari sa mundo. Tingnan mo katabi mo. Tanungin mo, kasama ka kaya? Anong sagot niya? Kasama daw? O sigurado ka? Dapat sigurado yan, ha? And then, ito na yon, kasama maghahari ang Jesus dito. Pero, ito sana hindi ako magkamali. Sa pag-aaral ko ng Bible na hindi ko narinig sa sino mang preacher, hindi ko rin nabasa o parang na-conclude ko lang. Sabi kasi ng Bible, dito sa Millennial Kingdom, di ba 1,000 years ang buhay mo, ibibigay sa'yo? Sa 1,000 years, ilang kaya magiging anak mo? $1,000 di ba? Sabihin natin usually nagkakaanak, di ba? Meron silang gap ng 3 years. The usual 3 years. So, 1,000 years, every 3 years nanganganak ka. Every 3 years nanganganak ka. So, nakita nyo kung bakit nababasa nyo ilan yung asawa ng mga nakita nyo sa Old Testament? Meron siyang 70 na anak na lalaki. 70, lalaki lang niya. Paano yung babae, di ba? So, ibabalik ng Diyos kasi yon. Kaya kung namumblema ka sa anak mo ngayon,
Isipin mo, baka dito magkaanak ka, mga 40, mga 30, mga 50 ang anak, di ba? Kaya lang, kung isipin mo yung sinasabi ni Jesus, hindi ka magwo-worry. Bakit? Kasama mo si Jesus eh. Malay mo, kapitbahay mo pa si Jesus, di ba? Nandito sa Millennial Kingdom. So dito sabi niya, ito na yung mag-ari si Jesus, and then, tatandaan nyo ha, binuhay na dito lahat ng Kristiyano, old, new Christians, church age, pati na Silnowa, nandito na lahat, kasama ni Jesus lahat dito sa Millennial Kingdom. And then, pag natapos yung Millennial Kingdom, kasi paano ko sinabi mga anak dito, ang sabi kasi ng Bible, merong mga anak, yung mga kasama ni Jesus na naghari sa lupa, na hindi pa rin naniwala kay Jesus. Imaginin mo, ganon kay-stubborn pala tayo, ganon pala tayo katigas ang ulo natin, na kahit anong gawin ng Diyos, hindi pa rin tayo maniniwala sa Kanya, na siya yung Diyos, siya yung may hawak ng buhay mo, siya may hawak ng buhay ko, lahat ng meron sa akin, pag-aari ng Diyos, hindi pa rin tayo naniniwala, di ba? Even dito, imaginin mo yun, meron pa rin anak na mga ito, anak ng pastor, anak ng mga Kristiyano, anak ninyo maring dito, hindi pa rin maniniwala kay Jesus. And then pagdating dito, nakikita niyo yung final judgment, di ba? Narinig niyo parating yung gugunawi ng mundo. Di ba? Narinig niyo mga huling hatol, parang final judgment. Final white throne of judgment, itong pagkatapos ng Millennial Kingdom. And then dito, bago mangyari ito, sa gilid nito, di ba binuhay ng Diyos yung mga naniwala kay Kristo? Dito, bubuhayin lahat ng hindi naniwala kay Kristo, pati na yung mga millions namatay sa panahon ni Noah. Milyon na pinag-aaralan natin na namatay sa Sodom and Gomorrah. Dito bubuhayin sila. Ganon din, bibigyan sila ng katawang hindi nabubulok, hindi namamatay. Bakit? Para maramdaman mo yung parusa. Pag nasa langit ka, paramdaman mo yung sabi niya na masarap ang pagkain doon, malasahan mo siya. So para siyang katawan talaga. And then dito sabi niya, magkikreate si God ng, nababasa nyo, new heaven and new earth, di ba? Magkikreate siya. So yung mga Kristiyano, nandun na. Dito sa dulo nito, ililipat sila sa bagong langit, bagong mundo. Bagong langit, bagong mundo. So lahat na naniniwala kay Jesus, nandun sila. And then dito, yung final judgment, hindi na tayo i-judge. Wala na tayo doon. Bakit? Malinaw na pinag-aralan natin sa Romans pa lang eh. Kapag naniwala kay Jesus, hindi ka na ahatulan. You will never be condemned anymore. Tama? Nababasa natin yon. So kapag namatay ako o na-rapture ako, nandun ako sa langit. So dito, husgahan dito, lahat ng hindi naniwala kay Jesus. And then, itatapon sila sa hell. Diba? And then, sinong taong naiwan sa earth? Gusto ko para makuha niyo. Sino natira sa earth? Yung mga Kristiyano, dinala na sa new heaven and earth. Yung mga hindi naniwala kay Jesus, tinapon sila sa impyerno. Sinong natira sa earth na tao? Nagtiwala sa Kanya, nasa new heaven and earth na sila eh. Yung mga hindi nagtiwala sa Kanya, nandun na sila sa hell. So, sinong natira sa lupa? Wala. Walang natira. Bakit kamo? Ito na yung gugunawin ng Diyos ang mundo, hindi lang itong earth. Itong lahat ng planeta na alam natin, kokonti lang yon. Yung universe na kilala natin, iisa lang yon. Pero hindi abot ng kakayahan natin gaano karami yan. At sabi ng Bible, magsasalpukan yung mga Pluto, mga Mars, mga Earth. And then magkakaroon ng explosion, yung sinasabing magugunaw ang mundo. Sa sobrang init, mapupulbos to dahil dun sa parang atomic bomb. Parang atomic bomb. Mapupulbos lahat ng elements, magiging pulbos, and then dadaanan ng hangin, walang matitira. And then, eternal state. Kung naniwala ka, kayon. Nandun ka sa langit, walang hanggan. Pag hindi ka naniwala, kahit ngayon, hindi ako sigurado kung buhay pa tayo bukas. Kung hindi ka naniwala ngayon, malamang nandun ka sa walang hanggang pagdurusa doon sa hell. Hindi po tinatakot. Sinasabi ng Diyos, wala siyang itinago para sa kapakanan natin. Ayaw niyang isa man sa atin ang mapahamak sa impyerno. Gusto niya maligtas. Kaya sabi niya,
kahit yung mga batang yan, dalhin nyo lang sila. Kahit na magulo sila, pagtsagaan lang ninyo kasi walang ibang pamamaraan. So sana ito, pinaulit-ulit ko to para ma-internalize nyo, ma-memory nyo, nasa memory nyo yan. Then makulit na panalangin yung sinasabi niya. Sa lesson natin, merong hukom. Sinabi na niya yung hukom na kurap. Alam natin yung hukom na kurap, di ba? Yung tumatanggap ng bribery. Kaya kayo, kahit may kaso kayo, may ginawa kayong kasalanan, pagdusaan mo yun, huwag kang magsusuhol. Kasi gagawin mong corrupt tong hukom. Sa kwento natin, malinaw na siya ay corrupt na judge. Judge ba? Judge ang hukom, di ba? And then hindi niya, alam niya yan, pero hindi niya sinusunod. Ano yung 2 commandments na lang? Yung 10 commandments, hindi natin masunod, di ba? Ginawa na lang Diyos ng 2. Sabi niya, mahalin mo ng Diyos ng buong kaluluwa, buong lakas, buong puso mo, buong pagkatao mo. Pangalawang utos, sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo para hindi kayo mahirapan, sabi niya. Pero itong hukom at pag-aaralan natin, wala siya nun. Wala siyang ganong klaseng relationship o pagsunod sa kautusan. And then verse 1, sabi niya, sinalsay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangit at huwag mawalan ng pag-asa. Again, talinghaga. Alam natin talinghaga, kwento ni Jesus to. Hindi siya natural na may mga karakter. Gumawa lang si Jesus ng kwento para madali nating maintindihan. So hindi siya real life na story. Pero sabi niya, ang pinakapunto niya, laging manalangin para hindi mawalan ng pag-asa. Napapansin niyo, di ba, everyday life natin, nawawalan ka ng pag-asa. Di ba, kung minsan, alam niya, perfect attendance siya. Tapos hindi niya nakuha yung gift. Wala na sila, mga bata. May nagtampo, 2 yata Nasabi niya, Pastor, perfect attendance ako, bakit wala ako natanggap? So, ibig sabihin, it's a normal. Normal sabi ng Panginoon, mawawala ng pag-asa. Pero ang pinaka-antidote mo, ang laban mo dyan, sabi niya, manalangin ka parati. And then verse 2, sinabi niya sa isang lungsod na may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. So alam natin, masamang hukom, corrupt na hukom. Ito yung judge na kahit na alam niyang tama ka, ipaglalaban niya yung mali. At kung may pera ka, kahit mali ka, magiging tama. Yun yun. Lalo kaya makita mo sa Bible, saka sa katotohanan, di ba? Kapag wala kang pera, kapag mahirap ka, medyo mag-ingat ka. Kasi kapag may nagsakdal sa'yo, lalo na mayaman, sabi niya, pwede nilang baluktutin. Kaya sabi ng Panginoon, binabantayan niya yung mahirap. Nasabi niya, yung kayong mga mayayaman, kayong mga pariseyo, mayayaman yun Mga tax collectors sa panahon ni Jesus, mayayaman kasi corrupt nga sila Pero sila yung kayang bilhin ng hustisya. Naririnig nyo yun, di ba? Kayang bilhin yung judge. Isa sa mga judge na ito, yung nabibilis siya ng pera. Kaya sabi niya, wala siyang ginagalang at lalo nang wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang any relationship kay God. And then ito yung natatandaan nyo, nakikita nyo sa pelikula kapag nanunumpa ka, di ba, itatalaga ka bilang judge, di ba? Makikita mo yan, pinapatong yung Bible sa hukuman. Ano sabi doon, nangangako ka na lahat ng sasabihin mo, puro katotohanan lamang, parang saksi ang Diyos. Nakakatakot, di ba? Nanumpa kang ganon, tapos ikaw ay corrupt na judge. At sa mga kasal din, di ba, sa mga kasal din, nanumpa kayo noon, di ba? Nanumpa kayo noon na till death do us part. Tapos nag-away lang, yun na. Nasa kabilang bakod na o nasa kung saan man siya, di ba? Nasa kabilang mall na siya, ikaw nandito ka sa paborito niyong mall, di ba? Yung ganun na this is human nature. Kaya nga kailangan natin ng Diyos para matulungan tayong mabantayan natin kasi if not, maruruwin talaga siya kasi yun ang gusto ng devil. And then magnanakaw itong hukom na to. Bakit siya magnanakaw? Hindi lang yung justice ang ninanakaw niya doon sa tao Talagang sabi nga, kahit konting pera lang, ipakain mo lang ng Jollibee, papanigan kanya. Yung ganong klaseng kababang moral ng isang hukom. And then yung Talmud, sabi sa Talmud, itong hukom na sinasabi. Ang Talmud, natandaan, pinag-aralan natin yan, 24 volumes yan. Hindi siya dinesign para basahin. Alam mo, dinesign siya para pag-aralan. Ang kaso lang niya, yung 24 volumes na yan, isang volume ganon, yung modern version ng Talmud. Isang ganong version, kailangan mo siyang pag-aralan ng 2.5 years bago ko siya pwedeng ituro sa inyo. Sinong pastor makakagawa nun, di ba?
So, salamat sa Diyos, hindi na natin ginagamit yan. Pero dito, may makita ka dyan na bakit ko sinasabi yan. May sinasabi sa Talmud na itong judge na to, itong hukom na to, pakainin mo lang siya ng 1 meal. Magkano ba yung meal sa karinderya? Anong 300? Social naman ang karinderya mo. Yung, O 70, di ba? 70. Usually mga karinderya, 70 na merong meal. Itong judge na to, sinasabi sa Talmud, ilibre mo daw siya ng 70 meal. Yung meal, yung 70 na word na pagkain. Kahit mali ka, ipagtatanggol ka niya. So na-imagine mo how corrupt itong sinasabi ni Jesus. Tingnan mo, siguro masasabi mo na yung sinasabi ni Jesus na hukom na to, pinakamasamang hukom na, di ba, sa kilala mo. Kasi 1 meal, ipagpapalit niya yung hustisya. Kaya sabi niya, wala nang ginagalang, wala nang siyang siya, wala na siyang respeto. Naririnig niyo pa ba yung word na sa English, yung shame on you? Pag gumawa ka ng masama, di ba? And then naririnig niyo pa ba sa magulang ngayon yung, hoy, maya naman kayo, naririnig kayo ng kapitbahay pag nag-aaway, di ba? Pero ngayon hindi mo na maririnig, di ba? Parang wala na yon yung sasabihin mo siya, oy, shame on you, sama naman sinasabi mo, di ba? Mahiya ka naman sa balat mo, di ba? Parang wala na eh. Kasi it's a sign na ang moral natin napaka-baba na talaga. Wala nang respeto. Ito yung judge na ginamit na example ng Panginoon. Kaya lang makikita mo, kahit na anong sama pa siya, bakit siya inilagay ng Diyos dito sa kanyang kwento? 3, sabi niya, sa lungsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So malamang dito, hindi sinabi, pero malamang dito, itong byudang ito, ninakawan o niloko o na-swindle o na-scam. So nawalan siya ng lahat ng kayamanan niya, kaya pumupunta na siya sa husgado talaga. Hindi lang sa barangay, hindi lang sa kundi sa pinaka ang magja-judge talaga sa kanya. And then, yung hukuman sa panahon nila, hindi siya dinesign sa babae. Ang babae are not allowed pumunta sa court. Remember, kahit sa panahon ni Jesus na gumagawa siya ng miracle, sinong binibilang? Mga lalaki lang. Hindi ibig sabihin na walang kwentang babae. God is a God of order. Meron lang order yung inalalagay niya sa... Imagine mo kung parehas na leader sa bahay yung mag-asawa, di ba? Kaya sabi ng Diyos, yung lalaki, ikaw na ama ng tahanan, ikaw ay haligi ng tahanan. And then ikaw na babae, ikaw ang ilaw ng tahanan. O kahit naaandap-andap ka pa, ilaw ka pa rin, di ba? Pero ngayon, ano nangyayari? Ano nangyayari kung bakit dysfunction ng family? Ang nagiging haligi ay kaya sabi niya, Pastor, uwi na ako, magagalit si commander. Ang commander yung babae, hindi na yung lalaki. And then, kung bakit meron ng dysfunction sa family? Kasi dinesign ni God yan, ikaw na babae, magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Ikaw naman lalaki, sabi niya, mahalin mo ang asawa mo katulad ng pagmamahal ni Jesus sa simbahan. Aba, hindi basta-basta pagmamahal yun, di ba? Kaya makita mo itong hukuman na ito, sabi niya, kailangan niyang, hindi pwede ang babae sa panahon nila. Pero bakit nandun itong byuda? Bakit nandun yung byuda? So imagine, hindi nakasulat dun, di ba? Pero iisipin mo yung pinag-aaralan mo, salita ng Diyos, di ba? By the help ng Holy Spirit. Bakit nandun yung babae, hindi naman sila allowed sa korte? So maisip mo, wala siyang asawa. Siyempre, byuda, di ba? And then wala siyang kapatid na lalaki. Wala siyang pamangkin na lalaki. Wala siyang tsuyin na lalaki. Wala siyang lolong lalaki. Ibig sabihin, nag-iisa talaga siya. Na walang lalaki sa buhay niya, kaya kailangan niya sa mismo kahit babae siya, pupunta siya doon sa korte. Kaya sabi niya, siya yung kinakatawan ng maraming tao ngayon. Kaya ang kwento ni Jesus, meron siyang aral. Siya yung kinakatawan tong biyudang ito na wala siyang lalaki, walang asawa, walang tutulong sa kanya, nag-iisa siya. Siya yung kumakatawan sa mga taong, alam mo yung helpless, yung wala nang tumutulong sa kanya, wala nang pumapansin sa kanya, samantalang mayaman siya. Ang dami niyang kaibigan, dami niyang kamag-anak, di ba? Sabi niya, apo kita sa tuhod, apo kita sa ano. Kasi mayaman ka, pero pag wala ka ng pera, wala ka na rin, di ba? So dito sinasabi, kinakatawan siya ng mga taong ito.
yung mga byuda, yung wala nang malalapitan, yung mga nire-reject na. So ito yung titinan mo kung bakit binibigay ni Jesus to, itong lesson na ito, para maaring ikaw kasama ka rito na parang wala nang tumutulong sa'yo, hindi ka na sikat, parang laos ka na, wala nang pumapansin sa'yo, wala ka nang, kahit sa mga magulang, di ba? Pag magulang ka, nung anak ka, magandang trabaho mo, di ba? Talagang pagpasok mo pa lang sa bahay, sinasalubong ka ng anak mo, di ba? Binibigyan ka ng tsinelas, inaabot yung dyaryo, o niyayakap ka, di ba? Pero subukan mo, kapag hindi ka naghanda, tapos wala ka ng trabaho, wala ka ng pera, umuwi ka ng bahay mo, wala man lang nakakalam na dumating ka na. This is the reality kung bakit sinasabi ni Jesus to. Magising kayo. Ito yung katotohanan. Huwag kayong mabuhay na sa ilusyon. Kasi pag hindi ka naghanda ngayon, yung natural na buhay mangyayari din sa iyo. Na kahit na dati mahal na mahal ka ng tao nung meron kang posisyon sa gobyerno, nung may pera ka, kahit mga anak mo, nandyan lahat. Pero nung mawala ka na, wala na. Mag-ingat ka, mga anak mo sasagot na sa iyo. Mga anak mo susuwayin ka niya. Kaya kailangan mo ang Diyos para mabago yon. Kasi mangyayari at mangyayari. Kaya yung kwento ni Jesus na makinig ka, sabi niya, makinig yung may pandinig. Sabi niya sa 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili. Sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan inihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta rito. Imagine mo, masama siyang hukom. Di ba kanina nakita natin, siya na siguro yung pinakamasamang judge, di ba? Pero sabi niya, ibibigay ko na rin yung katarungan. So bakit may natitirang kabutihan sa kanya? Kasi that is how God created us. Na talagang tayo mabuti. Sabi ng Bible, isinulat niya yung salita niya sa puso't isipan natin. Kaya lang, nakurap lang siya ng sistema, nakurap siya ng mga kasalanan, ng maraming bagay. Pero natural, nandun pa rin yung kabutihan ng Diyos because God created us a good person. Kaya kailangan, kuminsan, kailangan mo lang i-counsel yan, kailangan mo lang encourage yan, kailangan mo lang tulungan yan. Lilitaw yan na mabuting tao yan. Naging masamang tao lang yan, iba-ibang outside forces lang ang nangyari. Naging biktima lang siya. Kaya sabi niya, ginagambala. Bakit ko nilalat ginagambala? Pag tinignan mo yung original word na yan, parang sinuntok ka. Sinuntok ka. Yung sinuntok na hindi yung suntok na, yung nagba-black eye ka, nakita niyo ganun, nagiging purple yan, yung ganun suntok. So may imagine gano'ng kalakas. So ang ibig sabihin ni Jesus, yung paggambala nitong byuda na to, ginaganon yung judge parati. Nakita mo? Yung word na ginamit ni Jesus, talagang wala siyang takot sa Diyos, di ba? Wala siyang respeto sa tao. Pero yung ginagawang pananakit sa kanya, isipin mo literal na lang, literal na gano'n. Kasi yung ginamit ng salita ng Diyos, nasabi niya, hindi ako mabubuhay ng ganito na lang, parating na lang ako may pasa. So, ganito yung pangungulit ng byuda. Ganito yung pangungulit niya sa judge. Kaya sabi ng Diyos, kakait ang Diyos, kung kukulitin mo ako sa panalangin mo, ano sa tingin mo yung gagawin ng Diyos, di ba? Lalo na kung tuwing pupunta ka sa sinusuntok mong ganon. Siyempre, 3 araw, maghihilom yung pasa, hindi magpapakita yung judge, di ba? Kaya sabi niya, baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. So, kwento ni Jesus, tandaan mo. And then sabi niya, kasi mahal niya yung sarili ng judge. Kahit masama siya, mahal niya yung sarili niya. Selfishness. Tingnan mo yung kasabi mo. Selfish ba yan? O hindi raw, hindi raw selfish, di ba? So yung ganon, alam mo yung, kahit sa Kristiyano, di ba, nahihirapan tayo magbago kasi ayaw nating lumabas doon sa comfort zone natin. Relationship man yan, bahay man yan. Kaya makita mo, sabi ng kaibigan ko nung Friday, sabi niya, Pastor, senior din. Pastor, manood tayo na sine kasi libre ang senior. Sa MOA, libre, di ba? And then, sige sabi niya, after lunch na lang para makatipid tayo. Sige, sabi ko, good. Tapos maya-maya nag-text na naman siya. Sabi niya, Pastor, ano na lang? 5 na lang. Bakit na naman ako? Naglaba ko ng maga para makasama ko sa panood niya na sine. Kasi sabi niya, para maiwas tayo sa init.
Yun yung comfort zone. Pag hindi mo kayang magtiis, marami kang mamimiss sa buhay. Kaya sabi ng Diyos, itakwil mo sarili mo, di ba? And then, pasanin mo ang krus. Tuwing kailan? Araw-araw. At sumunod ka sa akin. Ito yung key. Ito yung key. Kahit hindi comfortable, hindi mo gusto, dahil sinabi ng Diyos yun, sunod ka lang. Ito yon, makita mo yung bunga ng pagsunod. Pero dito, ayaw niyang lumabas sa comfort zone niya kasi mahal lang niya yung sarili niya. Kaya sabi ng Diyos, di ba, you have to die of yourself. Di ba? Mamatay ka sa sarili mo. Hindi na tungkol sa sarili mo. Tungkol sa Diyos at tungkol sa kapwa mo. At doon nakikita ng tunay na anak ng Diyos. And then sabi niya, 1 Corinthians 9:27, sabay-sabay natin basahin, ngunit inahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagpararalan ko sa iba at ako rin ay itakwil. Di ba? Ito yun eh. Tinitiis mo kahit na hindi comfortable sa'yo, kahit na ayaw mo. Kasi yung gusto ng Diyos, malimit. Siguro, estimate ko lang, siguro 95% ng gusto ng Diyos di natin gusto. Kasi magkaiba yung gusto ng Diyos sa gusto natin. Kaya lang, ang tunay ni Kristal, kaya sabi niya, huwag mong intindihin sarili mo. You have to die of yourself. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Yun ang key. And then yung kultura nila, sa kanila dati, sinasabi nga niya, yung babae, hindi siya pwede sa korte. Pero dito, sinasabi ni Jesus, hindi about sa culture. Sabi nga ng Diyos minsan sa salita niya, diyan ka magaling sa mga pamahiin ninyo. Diyan kayo magaling sa mga hula-hula ninyo. Anong araw pinapatay ng Diyos yun, di ba? Pero yung salita ko, ginawa ko siyang simple, ni hindi mo man lang mapansin. Kaya at dadyan ng timeline natin, bubuksan yung other book, yung unang book of life. Pag hindi ka nakasulat dito, hindi ka pupuwenta ng langit, di ba? Sa oras na naniwala kay Jesus, susulat yung pangalan mo doon. Hindi pwedeng bura-bura yon. Kaya huwag kayong makipag-debate sa mga Baptist na sinasabi ng Baptist, once saved, always saved. Kasi pag sinulat ng Diyos ang pangalan mo, sino magbubura nun? Wala. At walang sinasabi ang Diyos, buburahin kita sa listahan. So dito, another book will be open. Sabi niya, ito yon. Lahat ng ginawa ng Diyos, pero hindi ka pa rin naniwala. Kahit ngayon, maaaring siguro kinukulit ka nung nag-invite sa'yo or ang dami mong pero pumunta ka dito, malaking bagay na yon. Ang kulang na lang doon, makinig ka. Hindi aksidente nandito ka. Hindi aksidente nandito ka. Ang Diyos ang may kagustuhan nun. At pag pinahalagahan mo yon, mangyayari yung gusto niya. Kaya lang magtiis ka. Magtiis ka na kahit hindi ka nabigyan ng regalo ng birthday mo, magtampo ka saglit lang. Huwag naman yung sa next birthday mo, 1 year na yun, nagtatampo ka pa rin. Di ba? O tapos, hindi nalista ni Jonabel yung pangalan mo, nagkulang ka ng attendance, di ba? Natural magtampo ka, huwag naman yung magtampo ka sa Diyos. Kay Jonabel na lang. Huwag ka na rin sa akin. Si Jonabel na lang. And then, kultura na. 6, sabi niya, at nagpatuloy ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Pakinggan ninyo ang sabi ng... Parang ang hirap itindihin, di ba? Masama nga siya, ba't ako makikinig sa kanya? So, merong pinupunto si Jesus doon. Di ba sabi ng magulang, huwag ka sasama sa mga masamang yun, ha? Huwag ka sasama, makikinig sa kanila. Pero dito makita mo, may sinabi si Jesus, pakinggan ninyo ang sasabihin ng masamang hukom na yon. 7, sabay natin basahin. Ngunit ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Alam mo sagot, di ba? So alam mo na doon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan. Lalo na doon sa kanya mga hinirang. Sinong hinirang niya? Tayo. Malamang nandito ka, hinirang ka ng Diyos, di ba? Merong iba pang pamamaraan ng Diyos, merong nag-imbita sa iyo, o meron dito, naghanap sila. Itong first timer natin, naghanap sila and then nagtanong sila na Christian church dito. Siyempre, tama yun. Baka mamaya, kulto yung ginagawa. Kulto yung mapuntuan nila dito. Diba? Nandito po sila. Imaginin mo, sila yung naghanap. Sila yung naghanap. One time, meron din naka-check-in dyan sa hotel dyan. 2
missionary from India, mga pastor yung isa nag-aaral ng Bible school. Nakita nila yung cross sa gabi, may ilaw yung cross natin, di ba, kulay red. And then hinanap nila, ang tagal talaga hindi nila matuntun sa ng gate. Pumasok sila ng parking lot, hindi sila masyadong marunong sa English. But eventually, natagpuan pa nila si Lito. Si Lito pang natagpuan nila sa, siyempre, magaling sa English si Lito. Di nakarating dito. Bumaba ako sa baba para sunduin sila. Kasi everything is under sovereign control ng Diyos. Lahat ng meron tayo sa Kanya nga eh. Lahat ng nangyayari, hindi pwedeng mangyari yan na hindi pinapayagan ng Diyos. Yun ang parati mong tatandaan. Kasi pag hindi tayo naging makaalis sa pagiging selfishness natin, akala natin nagtagumpay tayo dahil magaling tayo. No. Akala natin na nagpipreach ako dahil gusto ko. No. Gusto lang ng Diyos yun. So kapag natuto tayong sumuko sa Kanya lahat ng bagay, may problema ka, mabigat yan, pero believe me, God, sa'yo na po yan, di ko po kaya. God, you take control po. Dito lang po ako. Yun, makikita mo yung tunay na buhay na sinasabi niya. Yung inirang niya tayo, di ba? Dumaraing tayo, nananalangin tayo sa Kanya. Tuwing kailan? Araw-gabi. Araw-gabi, hindi lang pag Sunday, hindi lang pag rito, kundi araw-gabi. So, ito yung kinukulit mong Diyos, hindi ka pa kaya niya pakikinggan, na mahal ka niya, di ba? Lalo na yung pinapanalangin mo para sa kapurihan niya, para sa kabutihan mo. At sabi niya, sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Hindi. Sabi nga niya, kung minsan bago mo pa bingkasin sa panalangin mo, nandyan na minsan mananalangin ka na, God, inisip ko pa lang, di ba? Ano kayang ulam ko mamaya? Inisip ko yung rep ko kung anong meron sa rep ko. Alam ko namang wala. Kasi araw-araw kong binubuksan. Pero nag-isip pa rin ako, baka meron ako masalvage doon sa rep ko. Tapos bigla na lang may kakatok dyan. O bigla na lang, alam mo yung makatanggap ka ng message, ano na yung nakalagay doon sa Lala Move on your way. Yung ganon. O delivery, yung mga ganon. Kasi alam ng Diyos na wala akong pagkain. Alam ng Diyos na kailangan kong kumain. Kaya sabi niya, paghihintayin ba niya? Hindi. Real time, hindi malilate si God, hindi siya magkukulang, parati siyang nandyan. Paghukom sa kanyang pagbabalik, ito yung tema. Again, yung timeline kanina, dito after ng rapture, hindi pa nag-rapture, di ba? After ng rapture, madali na, 7 years lang yon, 7 years na yon. And then dito sa end ng 7 years, dito yung sinasabi niya. And then sabi niya, sinasabi ni Jesus ang isang talingaga upang ituro sa kanila ang dapat silang manalangin. So again, sa umpisa pa lang sa verse 1, sinabi na ng Diyos, anong dapat nating gawin? Manalangin. Yung sinasabi niyang pray without ceasing. Kahit naglalakad ka, ang dami mo makita, wala kang magagawa, di ba? But you can utter a prayer. May nakita kang news na hindi maganda, you can pray. Makita mo yung tao, hindi mo malapitan kasi mukhang ang itsura niya iba. Yung parang naglilisik yung mata, di ba? So hindi mo malapitan, di ba? But you can pray, tama? You can pray. God, tulungan mo po siya. Nakikita mo yung street people, nakasakay ka sa jeep, di ba? God, tulungan mo po sila. Makita mo yung mga bata gusgusin nasa street. Makita mo yung may mga kapansanan, di ba? Dito, pag tumuwa ko dyan, nakikita ko si Moshi. Then, pagpipray ko lang siya, wala akong magawa eh. But God can do something, tama? Pero ako, wala akong magawa. Pero I can pray. Ito yung sinasabi niya, manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Nakikita ko si Moshi. Ngayon, nakasaklay na siya. Wala akong magawa. I can pray. God can do something. Pwedeng bukas makalawa, naglalakad na siya. Di ba? Malay mo, pagdating ng araw, umakyat pa siya rito. Di ba? Parang si Jerome dati, umakyat siya dito. Si Jerome naka-wheelchair. So yung ganun eh. Ang bilin ng Diyos sa ating ngayong umaga, sabi, manalangin lang parati at huwag mawala ng pag-asa. Sabi niya, Matthew 24:13, sabayan niyo ako, datapwat ang magtitiis habang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya mo magtiis, magsusurvive mo yon sa panalangin lang, walang ibang way. Walang ibang way. Hindi mo malalampasan yung trials na yan without prayer. Kaya prayer lang. Kahit yung anak mong suwail, anak mo na hindi nakikinig sa'yo, prayer lang. Believe me, prayer lang. O isumbong mo siya sa akin. Pero wag mong sasabihin sa anak mo na sinumbong mo siya kay pastor.
Kasi kasusuklaman ka nun habang buhay niya, sabi ng Bible. Isumbong mo sa akin, ibig sabihin, Pastor, pag-pray mo nga yung anak ko. Pag-pray mo nga po yung anak ko, madala ko sa simbahan. Nandito po yung anak niya, naglilingkod sa simbahan. Purihin ang Panginoon. Yung ganun i-share mo ang Panginoon at gagawa ang Panginoon na hindi po natin kayang gawin. At magsisimula lang po yan sa panalangin. Pastor, pag-pray mo nga po yung pag-pray mo pa yung Kasi sabi ng Panginoon, kahit may karamdaman kayo, sabi ng Diyos, kapag may karamdaman ka, tawagin mo ang pinuno ng simbahan para ipanalangin ka. Diba? Ginagawa natin yon every night. Every night. Basta't ipaalam nyo sa akin, binigyan nyo akong permission, ipopost ko doon sa group chat natin. And sometimes 40 people are praying. Imagine mo every night, 40 na tao yung nananalangin doon. Kaya sabi niya sa Luke 21:36, sabay-sabay natin basahin, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap. So the same. Magsusurvive lang tayo through prayer. Kahit na magsimba ka every Sunday, wala kang absent, maglingkod ka sa Diyos, kulang pa rin yun. Ang gusto ng Diyos, kausapin mo siya. Kapag nananalangin tayo, kinakausap natin ng Diyos. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, kinakausap tayo ng Diyos. So kung parati tayo nagko-communicate, magiging very close ang relationship natin, di ba? Kilala mong Diyos at kilala ka niya. So panalangin lang ang simula niyan. And then second coming ba? Bakit mo masasabi itong pinag-aaralan natin second coming? Kasi parang nakakalito siya kanina, rapture. Anong sigurado yan? Doon sa last verse, sabi niya, sabay-sabay natin basahin. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Anak ng tao si Jesus. Pagbabalik niya, sabi niya, may abutan pa kaya siyang mananampalataya. Kasi sasabihin ng mga piloso, Pastor, tagal nang pinag-usapan, hindi man po nangyayari. Maniwala ka hindi, mangyayari. Because God said it. If God said it, just believe it. Believe me. Yun lang po yun. Pag sinabi ng Diyos, huwag ka na magdalawang isip, maniwala ka na lang. Kasi Diyos na yun nagsabi. So panalangin ang sabi ng Diyos para hindi lang maligtas ka, kundi para malampasan mo yung hirap ngayon. Pinapanalangin na natin yung El Nino, di ba? Tayong maapektuhan. Tayong maapektuhan kapag hindi nakialamang Diyos, mawawalan tayo ng tubig. Kapag nawalan tayo ng tubig, sa dami ng tao ngayon, so ngayon pa lang manalangin ka na, pinapanalangin niya every night, magtipid ka na sa tubig. At sinasabi na nila na magkakaroon ng tagtuyot. So panalangin sa lahat ng aspekto ng buhay. Luke 12:2, remember yung Lord's Prayer, sabay-sabay natin basahin. Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Ito yon. Ito yung sinasabi ng Lord's Prayer, your will be done on earth as it is in heaven. Ito yung sinasabi niya. And then 7, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanya mga hinirang na dumaring sa kanya araw-gabi, sila kaya ay maghihintay niya ng matagal. Again, inuulit niya, araw-gabi. So yung prayer mo, damihan mo. Pwede na yung isa sa araw, isa sa gabi, di ba? Araw-gabi. Nalain ka sa araw, nanarang ka sa gabi. O dalawa lang yon. Pero at least makita mo yung sinasabi ng Panginoon. Then 1 Corinthians 15:58. So basahin mo basahin. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So marami dito sa atin ang nagsiserve. May mga nagluluto ng pagkain, may mga naglilinis ng plato, may mga nagmamap, may nagtatapon ng basura, nagdidilig ng halaman. Marami. Pero encourage, alam ko na kung minsan may nakikita ko diyan na wala na kayo, siyempre. Merong isang babaeng nag-ugas na lang doon sa likod. Pag hapon mainit doon, di ba? Uy, sabi ko, kawawa naman si ganon. Mukhang mag-isa na lang siya doon. Encouragement ito sa iyo, kaibigan.
Huwag kang titigil, alam ng Diyos. So ganun din, kung minsan yung mga nagluluto ng pagkain na binibigay sa atin, may mga sakit o ano, so naghahanap ng pamamaraan. So ito yung ito yung huwag kayong ma-discourage. Sa paglilingkod, alam ng Diyos na nadi-discourage kayo. Kung minsan, ikaw na lang yung natira naglilinis dito, tapos pagkasama mo si pastor, ikaw na lang nakikita ni pastor. So magtiis ka, sabi ng Diyos. Ano sabi niya? Hindi. Yun. So pag naglingkod ka sa Diyos, huwag kang mag-alala. Mahirap pong maglingkod. Pero pilitin mo, sabi ng Diyos, kasi hindi masasayang yon yung pagpapagal mo sa Diyos. And then 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa pagtitiis natin, nakikita nyo, merong naliligtas, merong nakakahabol. May mga kamag-anak kayo na nagsisimba na, may mga kamag-anak kayo na naniniwala na, may mga kaibigan na iniimbita kayo. Yun Ang purpose lang ni God talaga, kaya niya dinidelay yung pagpaparusa niya. Baka may kasi ayaw niyang may mapahamak, baka meron pang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Pwedeng ikaw ang gamitin ng Diyos. Pwedeng ikaw. Yung paglilingkod mo rito, kasama yon. Na napakain mo ng yung pagluluto mo ng pagkain, masarap, di ba? Anong gagawin ng guest mo? Babalik, di ba? Tapos nakita mo, pagpasok niya, kahit first time niya, may bumabati sa kanya, nararamdaman niya yung acceptance o yung welcome sa kanya, di ba? Anong gagawin niya? Babalik. Sa pagbabalik niyan, pakikinig ng salita niyan, pag naligtas yan, ano sabi ng Diyos? Pagdating mo ng heaven, meron kang crown of righteousness. Ikaw ang ginamit ng Diyos para ang isang kaluluwang yon ay maligtas. So patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Hinirang pinili, nandito ka, naniniwala ko nandyan ka. Kapag hindi ka talaga hinirang, hindi ka pinili, believe me, after a while, wala ka na rito. Okay lang yun, maaaring ibabalik ka ni God o idadaling ka ng Diyos sa ibang lugar. Pero the fact na nandito ka, naniniwala ko, pinapunta ka ng Diyos dito, ang kumbaga sa basketball, ang bola nasa iyo na lang. Patuloy ba akong magkikipagtagpo kay God? O pag meron ako hindi nagustuhan, ma-discourage ako, tumigil ako. Nasa iyo na yung bola, kaibigan. Pero the fact na nandito ka, meron ng malaking advantage yan. And then sinabi yung rabbi. Rabbi yung mga teachers, di ba? Mga tawag nila sa Hudyo, mga teacher. Merong kwento ng isang rabbi. Meron daw isang hari na talagang maawain, mahabagin, mabait na hari. Tapos nakapagtataka itong hari ito. Di ba pag hari ka, meron kang personal bodyguard, di ba? Pati nga yung personal secretary mo, yung tinitikman mo niya yung pagkain mo, baka may lason, di ba? So pag may lason yun, siya muna yung malalason. Parang ganon. So itong haring ito, sobrang kabaitan niya, naitala yung kwento niya. Yung sundalo niya, malayong-malayo sa sa castle niya. Paano kung may problema sa kanya, di ba? Anong mangyayari? Pero meron siya siyempre mga guard dito. Pero yung pinakasundalo niya, pinaka-army niya, pinaka-navy niya, pinaka-military niya, nasa malayo ng palasyo. Tinanong siya, and then naisulat yung kwento niya, bakit malayo doon? Alam mo yung wisdom ng hari? Para alimbawa, nagkasala ko, ito yung hari ko, di ba? Nagkasala ko sa hari ko. Siyempre, kailangan akong husgahan, di ba? Kaya lang, ang justice niya, yung military niya, malayo. So, paabisuhan yung mga justice niya, di ba? O, nagkasala si Pastor Ed, kailangan yung pumunta rito. Alam mo yung purpose ng hari? Para yung pagbabiyahe ng mga sundalo niya papunta sa kanya, natauhan na ako. Na-realize ko na yung mali kong ginawa. At umingi na akong tawad sa hari. At pagdating ng sundalo niya, hindi na ako ikukulong, hindi na ako papatayin. Sa panahon nila, papatayin sila, di ba? So, the same, ang kinuwento tong rabbi nito, parang ang Diyos, bakit niya pinipigilan yung pagpatay niya sa atin? Pag nagkasala tayo, dapat papatayin tayo, tama? Kasi kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa panahon nga nila, pag nakita kami kasalanan ka, merong dalawang witness na nagpatutuo na on the spot, babatuhin ka hanggang ikaw ay
mamatay. Iyon yun eh. Pero dito, the same. Itong rabbi nito, yung kwento niya, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na para na ma-realize natin na tayo'y makasalanan, na para tayo magsisi talikuran ng kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. At baka yung pamilya natin makahabol pa, kaibigan natin makahabol pa. Kaya sabi ng Diyos, yan yung galit o puot ng Diyos ay nilagay sa malayong lugar para magkaroon tayo ng oras para matauhan sa paggawa ng kasalanan at magsisi talikuran. Kaya meron simbahan na gano'n na parang ginagamit ng Diyos para meron siyang message. And then 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanilang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. Meron pa kaya nananalangin o lahat na discouraged na. And then meron pa kaya siyang maabutan na nalangin o nagtitiis o umaasa o nagkanya-kanya tayong gawa na. And then meron pa kayang kakanta ng Maranatha. Meron pa kayang sisigaw na Maranatha. Ano yung Maranatha? It's the original word, sabi niya sa 1 Corinthians, sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, ibig sabihin, dumating ka nawa, Panginoon. Bakit nila kinakanta ito? Parang ako, bakit ko inihingi ko minsan kay God to? Kasi sobra na yung kasamaan. Nung nakikita ko yung nangyayari sa Hamas, parang sobra na yung kasamaan. Yung nakikita ko yung pinapatay sa India, namamatay sa... Parang, God, dumating ka na nga para matapos na po ito. Pero again, hindi eh. Meron pang inaantay si God na hinirang niya na hindi pa ligtas. So marami kaya. O katulad kaya marami kayang abutan ng Panginoon sa second coming. O katulad nung kay Lot, 3 lang kaya? O sabi ng Diyos, katulad kaya kay Noah, 8 lang kaya? O kasama ka kaya doon? Tanungin yung katabi mo, kasama ka kaya doon, matitira? Ano daw? Sure daw siya. Tanungin mo, sure? Panahon ni Noah, 8. Panahon ni Lot, 3. 4 dapat. Pero yung asawa niya, konti na lang maliligtas na siya. Anong ginawa niya? Lumingon. Ang utos ng Diyos, huwag kayong lilingon. Lumingon siya. Ano nangyari sa kanya? O naging pillar of salt, di ba? So the same sa atin. Simple instruction ng God, hindi mo magawa, and then sisisihin mo siya bakit ka napahamak, di ba? And then sabi ng Panginoon, ngayong umaga, ito nga sana sabi niya ay, ang pinaka-message niya, patuloy tayong manalangin, magtiis, para pagdating ng anumang sinasabi ng Diyos, kasama ka doon sa ililigtas niya. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo nga po sa amin at nawa ito, O Diyos, ay idikit mo sa puso't isipan po namin para hindi maagaw ng enemy at magamit po naming gabay sa araw-araw na buhay po namin. Patuloy ka pong mangusap sa amin, lalo na po sa pag-take po namin ng Holy Communion. Ikaw nga po yung maparangalan po namin sa pagsunod po namin ito. Naalalahanin po namin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po, Diyos, sa patuloy mong pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga taong ginagamit mo para po maligtas po yung iba, makarinig po ng salita. At salamat po sa pagtitiis ng mga volunteers dito sa ECF na kahit mahirap po, ay patuloy po silang sumusunod po sa iyo. Ikaw po yung magpala sa bawat isa. Ito po yung dalangin namin sa pala ni Kristo. Amen. Meron tayong Holy Communion. Pwede pong po. Yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. Tapos yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo. So bago kayo mag-take ng communion, pag natanggap nyo na yung elements, take time to pray, lalo na yung paghingi ng kapatawaran ng kasalanan.